Nag-shift ang eksena sa isang mid-shot ni Lord Light. Nanatili siyang kalmado habang dahan-daang itinaas ang kanyang tingin upang suriin ang bawat detalye ng sinaunang mural. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga kupas na kulay, mga bitak sa pintura, at ang napakalawak na eksenang nakalarawan sa harap nila. Nag-focus ang eksena sa mismong mural. Mas malinaw na lumitaw ang mga kupas na brushstroke ng sinaunang obra na tila nagsasalaysay ng isang digmaang matagal nang nakalimutan. Habang sinusuri ito ni Lord Light, isa-isa niyang tinukoy ang mga nakikibahagi sa laban. On the left side, there's a snake-like monster like the one we fought on the floor above. Sa bahagi ng mural, makikita ang isang mekanikal na nilalang nakahawig ng guardian na kamakailan lamang nilang nilabanan. Kasama rin ito ang iba't ibang mandirigma na magkakatabing nakikipaglaban laban sa kadiliman. And people from all 9 tribes. May mga tao, dwarf, elf, dragonkin, at iba pang lahi na magkakasamang humaharap sa iisang kalaban. Wala ni isa ang lumalaban ng mag-isa. Para bang buong mundo ang nagkaisa sa iisang digmaan. At habang patuloy na sinusundan ng kanyang mga mata ang larawan, napansin niya ang isa pang mahalagang detalye. As well as, nag-zoom in ang eksena sa 4 na figura na lumulutang sa ibabaw ng sinaunang larangan ng digmaan. Sa kabila ng kupas na pintura ng mural, kapansin-pansin pa rin sila. Pawang may itim na buhok at nakasuot ng maningning na gintong kagamitan, tila namumukod-tangi sila sa lahat ng iba pang mandirigma sa larawan. Nakapwesto sila sa gitna ng alyansa, parang mga pinunong nagbibigay ng direksyon sa buong hukbo. Habang pinagmamasdan sila ni Lord Light, mas lalong lumalim ang kanyang pagsusuri. Black-haired humans at the center, who seem to be directing everyone. Hindi sila mukhang ordinaryong tao. Kahit sa mural pa lamang, ramdam ang kakaibang presensya nila. They seem special, different from the other humans. Ang paraan ng pagkakaguhit sa kanila ay tila sinasadyang ipakita na mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa iba. At agad na sumagi sa isip ni Lord Light ang isang posibilidad. Could they be masters? Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa kabilang panig ng mural. Sa kanang bahagi, mas magulo at mas madilim ang eksena. Isang napakalaking masa ng kulay ube at itim ang umiikot na parang buhay na bagyo, habang maraming halimaw ang lumalabas mula rito. Sa gitna ng apoy at kaguluhan, dambuhalang elemental na mga kamay ang nakaunat, tila direktang nakikipagbanggaan sa lumalamon na kadiliman. Tahimik na ipinagpatuloy ni Lord Light ang pag-uuri sa mga puwersang nakalarawan. And on the right, seemingly squaring off against them, are an assortment of monsters. Iba't ibang uri ng nilalang ang nakahanay sa panig ng kadiliman. May mga anyong pamilyar, ngunit marami ring hindi niya kailanman nakita. Nag-zoom in ng husto ang eksena sa pinakamadilim na bahagi ng mural. Sa gitna ng nagkakagulong mga halimaw, unti-unting lumitaw ang isang mas nakakatakot na detalye. Mula sa kailaliman ng anino, makikita ang hanay-hanay na napakalalaking matutulis na pangil na tila bumabalot sa isang napakalawak na bunganga. Habang mas pinag-aaralan ito ni Lord Light, mas malinaw ang nakakatakot na posibilidad. Some sort of giant mouth. That's spewing out the monsters. Hindi ito simpleng hukbo ng mga halimaw. Parang may pinagmumulan ng lahat ng ito. Isang bagay na mas malaki, mas matanda, at mas nakakatakot kaysa sa mga nilalang na lumalabas mula rito. Nag-focus ang eksena sa mga mata ni Lord Light. Isang patak ng malamig na pawis ang dahan-daang dumaloy sa kanyang pisngi habang pinoproseso niya ang kahulugan ng larawang nasa harapan niya. Kahit kupas na ang pintura at wasak na ang bahagi ng mural, ramdam pa rin ang masamang intensyon na nais iparating ng artist. It's horrifying. Like someone painted it as they were looking right at an evil god's mouth. Para bang hindi ito gawa-gawang alamat. Para bang may nakakita talaga rito. At inilagay ang kanyang nasaksihan sa pader bago pa ito tuluyang makalimutan ng kasaysayan. Bumalik ang eksena sa mas malawak na tanawin ng altar wall. Makikita ang malalaking bitak at gumuho ng bahagi ng istruktura. Ang kanang bahagi ng mural ay tuluyang naputol ng wasak na mason area na nag-iwan ng nakakasilaw na puwang kung saan dati ay naroon ang pagpapatuloy ng larawan. Dahil dito, hindi na nila makita ang kabuuan ng nilalang na konektado sa napakalaking bungangang iyon. Tahimik na napabuntong hininga si Lord Light. It's falling apart, so we can't see the full view of whatever that mouth is attached to. Nakatayo sa ilalim ng napakalaking altar wall, napayakap si Nazuna sa sarili habang nakatitig sa mural. Malaki ang kanyang mga mata, at baka sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na pagkailang. Katabi niya, nakahalukip-kip ang pangunahing dwarven researcher habang nakakunot ang noo. Pareho silang hindi komportable sa kanilang nakikita. Lumutang ang kanilang mga komento sa katahimikan ng simbahan. This painting is kinda creepy. You're right. It's eerie. Bumalik ang focus kay Lord Light.
Nakapatong ang kanyang nakakuyom na kamao sa ilalim ng kanyang baba habang seryoso niyang pinag-aaralan ang mural. Hindi tulad ng iba, hindi takot o pagkailang ang nangingibabaw sa kanya. Mas interesado siya sa impormasyong maaaring nakatago rito. Tahimik siyang nagmuni-muni. They would disagree. But I think this painting makes it worth coming this far. Kung tutuusin, hindi naman sila bumaba sa sinaunang guhong ito para lamang maghanap ng mga kayamanan o makabagong teknolohiya. May mas mahalaga silang hinahanap. The reason we came to explore this large-scale ancient ruin. Nagsaanib ang kanyang mga iniisip at ang imahe ng mural. Nakatutok ang eksena sa mga sinaunang lahi na nagkakaisang nakahanay sa likod ng apat na gintong armadong tao sa gitna ng digmaan. Habang pinagmamasdan niya ito, unti-unting nabuo ang isang posibleng sagot sa matagal na niyang hinahanap. Was to look for hints about the information the Dragonlights and Demonkin are concealing. About Noon Master entities. Entities that could lead to the ruin of the ancient, flourishing civilization. Kung tama ang kanyang hinala, hindi simpleng relihiyosong artwork ang mural na ito. Isa itong talaan, isang babala, isang piraso ng kasaysayang sadyang itinago sa paglipas ng panahon. At habang nakatitig siya sa banggaan ng mga sinaunang hukbo at sa napakalaking bungangang naglalabas ng mga halimaw, lalo siyang nakumbinsi sa kanyang conclusion. I think this painting contains information that hints at that. Nakatitig si Lord Light sa wasak na kanang bahagi ng altar wall kung saan ang mural ay biglang napuputol sa isang jagged na guho ng bato at nakakasilaw na liwanag. Hindi niya inaalis ang tingin sa napakalaking bunganga na nakalarawan sa gitna ng hukbo ng mga halimaw. Habang pinagdurugtong niya ang mga nawawalang piraso ng kasaysayan, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang posibleng conclusion. This missing part is probably depicting a god, an evil god, or something similar. Lumipat ang focus kay Mera. May bahagya siyang ngiti habang marahang tumatawa. Kasabay nito, nagsimulang mag-materialize sa tabi ng kanyang balikat ang isa sa kanyang mga familiar. Isang madilim na nilalang na may pakpak ang dahan-daang lumitaw mula sa anino. Nabasag ang mabigat na katahimikan ng chapel. Mula sa dulo ng gitnang aisle, isang wolf familiar ang mabilis na tumakbo papasok sa liwanag. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga kasamang nakabantay malapit sa entrada. Tuluyang nagbago ang takbo ng usapan nang dumating ang reconnaissance report. Lumapit si Mary kay Lord Light na may kumpiyansang ekspresyon. Habang nagsasalita siya, halos mapatalo naman sa gulat ang isang dwarven researcher sa tabi nila. Lumaki ang mga mata nito habang isang malaking exclamation mark ang tila sumabog sa ibabaw ng kanyang ulo. My lord, it seems my part found an archive. And treasure vaults. Sa isang iglap, napalitan ng excitement ang mabigat na usapan tungkol sa mural. Kung ang simbahan ay naglalaman ng nawawalang kasaysayan, maaaring ang archive naman ang naglalaman ng mga sagot na matagal na nilang hinahanap. Tumambad sa harapan nila ang isang napakalaking gusali na may matatayog na haligi, malawak na arched balcony sa itaas ng pasukan, at mahahabang hanay ng mga bintanang umaabot sa magkabilang dulo ng istruktura. Habang nakatayo sa stone courtyard, napatingala ang buong grupo sa napakalawak na gusali. Isang obserbasyon ang agad na nabitawan mula sa kanilang hanay. This looks more like the principality of the Nine's library than an archive. Bumukas ang mabibigat na double doors. Ang mahinang liwanag mula sa labas ay kumalat sa loob ng gusali, unti-unting inilalantad ang isang napakalaking multi-level library. Saan man tumingin ay may matataas na bookshelf na umaabot halos hanggang kisame. Libo-libong libro at dokumento ang nakakalat sa sahig, tila iniwan ng walang nag-aalaga sa loob ng napakahabang panahon. Agad na nagkanya-kanya ng kilos ang grupo. Tuluyang nawala ng kontrol ang mga dwarven researchers. Lumaki ang kanilang mga mata hanggang maging paikat-ikot na spiral habang sabay-sabay silang nagtataas ng mga kamay sa sobrang excitement. Para silang mga batang pinakawalan sa pinakamalaking tindahan ng laruan sa mundo. Samantala, mas kalmado naman ang investigasyon ni Lord Light. Nakaupo siya sa sahig sa gitna ng mga nakakalat na libro habang isa-isang sinusuri ang mga ito. Tahimik siyang nagbabasa ng isang makapal na volume. Nag-focus ang eksena kay Lord Light habang marahan niyang binubuklat ang susunod na pahina. Sinuri niya ang mga sinaunang letra at istruktura ng wika bago bumuo ng paunang pagtatasa. Books from this sort of ruin sometimes have grammar similar to our own, but other times require deciphering. Hindi lahat ng kaalaman sa mga sinaunang guho ay madaling basahin. Minsan, sapat na ang kaunting pagsasaayos upang maintindihan ang teksto. Ngunit sa ibang pagkakataon, kinakailangan munang lutasin ang mismong wika bago maintindihan ang mensaheng nais nitong iparating. Ang mga pahina ng libro ay puno ng siksik at hindi pamilyar na mga simbolo. Walang kahit isang pangungusap na agad na naiintindihan ni Lord Light.
Kasabay ng mga sinaunang sulatin ay ang napakadetalyadong mga ilustrasyon ng iba't ibang nilalang, may mga mukhang nabubuhay sa ilalim ng dagat at mayroon ding mga nilalang na tila mula sa lupa. Habang binubuklat niya ang mga pahina, tahimik siyang nagmuni-muni. Looks like this one won't be readable with my level of knowledge. Kahit na marami na siyang natutunan tungkol sa mga sinaunang wika, malinaw na lampas pa rin ito sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Gayunpaman, hindi iyon naging dahilan upang mawalan siya ng interes. But it's fun just looking at the intricate illustrations. Bawat guhit ay napakalinaw at napakadetalyado na para bang direktang iginuhit mula sa tunay na mga nilalang. This seemed to be monsters from the levels above. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga halimaw na nakita nila sa mga naunang palapag ng guho. Isinara ni Lord Light ang libro at tumingin sa likuran niya patungo kay Mera. Matapos ang ilang oras ng pagbabasa at pananaliksik, naisip niyang baka magandang tingnan din ang isa pang natuklasan ng kanilang scouts. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang magbigay siya ng mungkahi sa grupo. Shall we check out the treasure vaults, too? Lumipat ang eksena sa kanilang susunod na destinasyon. Nakatayo ang buong grupo sa harap ng dalawang nakabukas na metal gates. Sa kabila nito ay isang mahaba at tuwid na koridor na napapalibutan ng simpleng konkretong pader. Walang dekorasyon, walang rebulto, walang anumang palatandaang magmumungkahing ito ay isang lugar na nagtatago ng kayamanan. Dahil dito, agad na may nagkomento. When you said a treasure vault, I pictured a more opulent, ornate building. Tumango si Mera bago ipinaliwanag kung bakit iyon ang naging conclusion ng kanyang familiar. It seems my part speculated that this was a treasure vault because it detected the scent of precious metals from inside. Sa unang tingin, walang espesyal sa lugar. Ngunit kung tama ang natukoy ng mga familiar ni Mera, may mahalagang bagay na naghihintay sa kanila sa dulo ng tahimik at walang buhay na koridor na iyon. Nakatayo si Lord Light sa harap ng isang napakalaking blok ng konkretong pader habang sina Mera at ang mga dwarves ay abala sa pag-iinspeksyon sa paligid. Magkakahawig ang mga gusaling nakahanay sa buong lugar at wala ni isa sa kanila ang may malinaw na pasukan. Habang pinagmamasdan ng estruktura, ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon. There are a bunch of similar-looking buildings lined up in a row, but I don't know where the entrances are. Dahil walang makitang mas maayos na paraan, agad siyang bumaling sa pinakasimpleng solusyon. Tinawag niya ang kanyang white-haired vanguard. Nazuna, please cut the wall with Prometheus. We have no choice. Halos hindi pa tapos ang utos ay masigla nang tumugon si Nazuna. You got it, my lord. Agad na nabasag ang imahe ng cool at eleganteng operasyon na inaasahan ni Lord Light. Sa halip na isang makinis at dramatic na hiwa, literal na nagsimula si Nazuna na lagariin ang pader. Nanginginig ang buong konkretong blok habang paulit-ulit niyang ipinupuwersa ang sandata. Sa likod niya, tahimik lamang na nakatayo si Lord Light habang nakatanim ang kanyang staff sa lupa. Isang maliit na bubble lang ang lumutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Napansin naman ito ni Nazuna. Napataas siya ng kilay habang may maliit na question mark na lumitaw sa tabi ng kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Nazuna at lumingon sa kanyang Panginoon. What's wrong? You're making a weird face, my lord. Sa huling bahagi ng eksena, bumigay rin sa wakas ang pader. Bumagsak palabas ang isang malinis na parisukat na bahagi ng konkretong harang na agad nagbukas ng daan papasok para sa buong grupo. Habang sumisilip ang iba sa bagong lagusan, pinanatili ni Lord Light ang kanyang kalmadong ekspresyon. Ngunit may bahagyang patak ng pawis na dumaloy sa kanyang pisngi. No, I'm just grateful that I can count on you. Sa isip niya, iba naman ang tumatakbo. I can tell her that I expected her to be all cool and slice right through it. Not slowly saw the wall apart like a construction worker. Samantala, tuluyan nang natuwa si Nazuna sa papuri. Grateful, really. Mas lalo pa siyang ngumiti, walang kaalam-alam na tuluyan nang nasira ang imahe ng heroic sword strike na inaasahan ng kanyang master. Sa pagdaan nila sa sunod-sunod na silid, sumilip ang grupo sa loob ng mga glass display case at agad na tumambad ang hindi mabilang na kayamanan. May mga tambak ng gintong barya. May maayos na nakasalansang bullion bars. At may mga treasure chest na halos umaapaw sa laman. Hindi napigilan ng ilan sa kanilang mga kasama ang mamangha. Oh, gold and silver treasures. Ngunit hindi nagtagal ang paghanga ni Lord Light sa unang silid. Agad siyang tumingin sa susunod na pinto. Let's look in the one next door, too. Isa-isang sinuri ng grupo ang iba pang storage rooms. Napuno ang mga istante ng matitibay na breastplates, mabibigat na armor set, at malalaking tower shields. Agad na may napasigaw sa kanilang hanay. Oh, shields and armor. Sa kabilang silid naman, maayos na nakadisplay ang mahahabang combat staffs, mga ornate na espada, at iba pang sandatang pandigma.
Oh, this one is swords and staffs. Habang lumalalim sila sa vault, lalo ring tumataas ang kalidad ng mga nakatagong kayamanan. Napahinto ang buong grupo sa harap ng isang mahabang display counter. Sa loob nito ay may mga kumikislap na singsing, mamahaling anteng-anteng, mga enchanted accessories, at maging isang dagger na naglalabas ng mahinang liwanag. Unti-unting lumawak ang mga mata ng mga nakakita rito. This one has magic weapons and magic items. Doon tuluyang bumigay ang natitirang composure ng mga dwarven researchers. Lumaki ang kanilang mga mata hanggang maging parang bilog na singsing. Bumuka ng sobra ang kanilang mga bibig habang nanginginig ang buong katawan sa sobrang excitement. Nakatayo si Lord Light habang hawak ang kanyang staff nang makita niyang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya ang pangunahing dwarven researcher. Umalingaw-ngaw ang mabibigat nitong yabag, pagdating sa harap niya, agad itong sumigaw ng puno ng emosyon. Mr. Light, mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat sa pagdala niyo sa amin dito. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang excited na inililista ang kanilang mga natuklasan. Infinite stone golems, isang artificial ocean, at napakaraming tomes tungkol sa sinaunang kabihasnan. At kitang-kita ko rin na napakaraming treasures ang nakatago rito. Makikita ang matinding excitement sa mukha ng dwarf habang humihingal. Dahil sa inyo at sa iyong team, nakagawa kami ng mga napakalaking discoveries. Kapag naipublic ito, mababago ang kasaysayan. Ito na siguro ang pinakadakilang discovery sa dwarven history. Habang patuloy na humihingal, hindi mapigilan ng scholar ang kanyang excitement. Sunod-sunod niyang inilatag ang mga plano para sa kanilang partnership. Hindi ako makapaghintay na ma-research ang technology na ito. I-share namin sa inyo ang anumang tech na makukuha namin. At kayo na rin ang bahala sa lahat ng magic weapons, items, at treasures maliban sa mga kakailanganin namin para sa research. Mas gamaan ang atmosphere. Itinaas ng researcher ang kanyang kamao habang masayang sumisigaw. Simula bukas, pwedeng-pwede na tayong mag-research ng ancient technology nang walang pigil. Sa tabi niya, napangiti si Lord Light habang may munting pawis sa noo. Masaya ako para sa inyo. Kumalma na ang dwarven scholar at inayos ang kanyang coat, Russell. Habang tahimik na nakatayo si Lord Light na hawak ang kanyang staff, seryosong sinabi ng researcher. Tinupad mo ang pangako mo, Mr. Light. Kaya ngayon, panahon na para tuparin namin ang aming bahagi ng kasunduan. Lumapit ang dwarven scholar habang hawak ang isang kakaibang artifact. Isa itong mabigat na parihabang block na may detalyadong ukit ng isang nakapulupot na dragon na napapalibutan ng mga ulap habang may maliit na korona sa ibabaw nito. Iniabot niya ito kay Lord Light at seryosong sinabi, "Gusto kong ibigay ito sa iyo." Maingat na tinanggap ni Lord Light ang artifact gamit ang dalawang kamay. Bahagya niyang ikaniling ang ulo habang sinusuri ang detalyadong ukit ng dragon, halatang nagtataka kung ano ito. Ano ito? Tanong niya. Ipinaliwanag ng dwarven scholar ang tunay na halaga ng kakaibang artifact. Makikita ang iba't ibang anggulo ng bagay, kabilang ang mabigat nitong hawakan at ang masalimuot na disenyo na naiiwan nito kapag ginagamit. Sa gitna ay isang simpleng paliwanag. Ito ang royal seal namin. Nagkaroon ng matinding close-up sa mukha ng dwarven researcher. Nakangiti siya ng may buong kumpiyansa habang itinataas ang isang daliri upang bigyang diin ang kahalagahan ng kanyang sinasabi. Isa itong simbolo na ang Dwarven Kingdom ay buong pusong susuporta sa lahat ng iyong gagawin, Mr. Light. Nanlaki ang mga mata ni Lord Light habang unti-unting napagtanto ang bigat ng redyalong hawak niya. Mahigpit niyang kinapitan ng dragon engraved seal habang nagpapatuloy ang paliwanag ng dwarf. Kasama ang seal na iyan at ang garantiya ng hari. Anumang aksyon na gawin mo sa loob ng teritoryo ng Dwarven Kingdom ay opisyal na pinahihintulutan. Naroon si Lord Light, maingat na sinusuri ang royal seal sa kanyang mga kamay, habang tila walang pakialam na nagdadagdag pa ng mga pribilehiyo ang pangunahing dwarven scholar. Siyempre, sasabihin ko rin sa mga tauhan ko na hawak mo ang royal seal. Gamit yan, may karapatan kang mag-mobilize ng mga sundalo. Sa katunayan, bahagya siyang ngumiti. Kasama rin sa seal na iyan ang karapatang magmana ng trono ng Dwarven Kingdom. Agad na nanlaki ang mga mata ni Lord Light. Napakapit siya sa artifact habang tumutulo ang isang patak ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang trono? Sigurado ba kayong okay lang na ibigay sa akin ang isang bagay na ganito kahalaga? Oo naman. Sa totoo lang, pakiramdam ko kulang pa nga ang naibibigay namin sa'yo. Nagkaroon ng dramatic close-up kay King Dogan. Nakangiti siya ng todo at tila seryosong-seryoso sa kanyang susunod na sinabi. Kung gusto mo, pwede kang maging hari ng Dwarven Kingdom ngayon din, Mr. Light. Bahagya siyang yumuko at idinagdag. Ano sa tingin mo? Agad na iwinagayway ni Lord Light ang kanyang mga kamay habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi, wala akong balak kunin ang trono ninyo.
Napakibit balikat lamang ang pangunahing Dwarven scholar. Pumikit siya at napabuntong hininga ng may halong panghihinayang. Sayang naman. Sa tingin ko, magiging napakagaling mong hari. Unti-unting lumitaw ang tunay na motibo ng scholar. Habang nakatayo si Lord Light at pinapawisan sa kaba, napansing nag-click ng dila ang dwarf. Sa isip ni Lord Light, mukha niya itong ipinapakita na parang makatwirang alok. Pero napakalinaw na gusto lang talaga niyang bumaba sa pwesto para makapag-focus sa research. Kapag nagbiro man lang ako na tatanggapin ko ang trono, sigurado akong gagawin niya ang lahat para ipasa ito sa akin. Maingat na inikat ni Lord Light ang mabigat na royal seal sa kanyang mga kamay. Habang nawawala ang komedya ng sitwasyon, napalitan ito ng seryosong pag-iisip. Wala akong interes na maging hari. Pero malaking bagay ang royal seal na ito at ang buong suporta ni King Dogan. Sa tulong nito, makukuha ko ang pag-aproba ng Dwarven Kingdom. Para may korona si Lilith bilang reyna ng Human Kingdom. Nagkaroon ng matinding close-up sa mukha ni Lord Light. Habang nakatitig siya sa mabigat na royal seal, unti-unting nabuo ang isang malamig at mapanganib ng ngiti sa kanyang labi. Bukod pa roon, malalaman ko rin kung ano na ang mga kalokohang ginagawa ni Naano, ang taong nagtaksil sa akin. At maaari ko pa siyang aipakulong kung kinakailangan. Biglang nabasag ang seryosong atmosphere. Dahil sa sobrang nakakatakot na ekspresyon ni Lord Light, napawisan ng malamig ang pangunahing Dwarven scholar. What's wrong, Mr. Light? Ang scary ng mukha mo. May nasabi ba akong nakapag-offend sa'yo? Nagulat si Lord Light at agad na napasinghap. No, wala naman. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Bahagyang tumalikod si Lord Light habang tinatakpan ng bibig at pinapahid ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sa tabi niya, napabuntong hininga naman ang scholar. Ay nako, napaisip lang ako tungkol sa paghihiganti at mukhang nahalata ko yata sa mukha ko. Oh, mabuti naman kung ganoon. Biglang tila may naalala ang dwarf at itinaas ang isang daliri. Bago ko makalimutan. Habang maingat na hawak ni Lord Light ang isang sirang piraso ng talam na iniabot ni Mera kanina. Nakita namin ang dulo ng blade na ito sa itaas na floor. Mukhang pag-aari ito ng isang adventurer. Gusto sana namin itong dalhin sa ibabaw at ilibing bilang pag-alala sa kanya. Ayos lang ba yon? Tahimik na pinag-isipan ni King Dogan ang kahilingan. Dagdag ni Light, sa tingin ko, hindi na natin ito maibabalik sa pamilya niya. At wala rin naman itong espesyal na halaga. Tahimik na naghintay ang pangunahing scholar, nakatingala kay Lord Light habang hinihintay ang kanyang desisyon. Yumuko ng bahagya si Lord Light habang nakatingin sa sirang piraso ng talem. Makikita sa kanyang mukha ang tahimik na pag-unawa. Pero kaysa manatili lang ito rito sa mga guhong ito, mas mabuti sigurong dalhin ito sa ibabaw at ilibing bilang alaala sa mga adventurers na hindi na nakabalik. Bahagya siyang napangiti. Sa totoo lang, baka para lang ito gamaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Dahil sa labis na paghanga sa malasakit ni Lord Light, maingat na hinawakan ni King Dogan ang sirang piraso ng talam habang nagbibigay ng kanyang pahintulot. Sige lang, Mr. Light. Sa katunayan, sigurado akong matutuwa ang mga adventurer na iyon kahit nasa kabilang buhay na sila. Na may isang taong naglalaan pa rin ng panahon para alalahanin sila. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lord Light. Halatang naantig siya sa mga salita ng hari. Salamat. Habang tila nagtatapos na ang kanilang paglalakbay sa lugar na iyon, napatingala si King Dogan at nagsalita ng casual. Mukhang magandang stopping point na ito. Naging mas tahimik ang atmosphere habang nagmumuni-muni si Lord Light. Habang nakikita ko ang mabait na ngiti ni King Dogan, halo-halo ang nararamdaman ko. May mga dwarf na katulad ni Naano. Pero mayroon ding mga dwarf na katulad ni King Dogan. At mahalagang hindi ko makalimutan ang pagkakaibang iyon. Si King Dogan ay biglang nagtaas ng kamao sa ere, nanlaki ang mga mata at nakanganga sa matinding galit habang tuluyang isinantabi ang anumang royal dignity niya. Mula sa likuran, pinagsabihan siya ng kanyang mga tauhan habang umaalingaw-ngaw ang sigawan. Kailangan mo pa ring tapusin ang trabaho mo bilang hari, King Dogan. Ako na ang mananatili dito para mag-research. Lalo pang uminit ang argumento. Sa kaliwang panel, mabilis na lumingon si King Dogan, nakapikit ang gilid ng mata at nagngangalit habang sumisigaw. Hoy, sino ba ang may pake sa pagiging hari? Sa kanan naman, sinagot siya ng mga tauhan na halos sumabog sa galit. Gumawa ka ng trabaho mo bilang hari. Huwag ka nang magreklamo at umalis ka na dito. Naging isang kaguluhan ng sigawan ang eksena. Sa kanan, nakayuko si King Dogan pero galit na galit pa rin. Sa harap ng ganitong mga kamanghamanghang discovery, paano ko iiwan ang research at babalik sa trabaho ko? Sa kaliwa, ganap na sumabog din ang isa pang Dwarven researcher sa parehong antas ng obsession, sumisigaw ng todo. Hindi kailanman.
Mag-iiwan ako dito at mag-research kahit ibenta ko pa ang buong pamilya ko at maubog sa utang. Si King Dogan at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na nagsisigawan, nagbabato ng matatalim na salita. Sa gitna ng kaguluhan, nakapila ng tahimik si Lord Light kasama sina Mei, Nazuna, at Suzo, lahat sila ay nakatulala, hindi makapaniwala sa eksenang kanilang nasasaksihan. Umuulan ng sigawan mula sa mga dwarf. E di gets mo na rin kung ano ang nararamdaman ko? Hayaan nyo na akong mag-research at kalimutan ng pagiging hari. Impossible yan. Umuwi na lang kayo at tumahimik na. Nahati ang eksena sa dalawang panel. Sa kaliwa, napahawak si Lord Light sa kanyang noo, nakapikit habang bumibitaw ng mabigat na buntong hininga. Ganito talaga kapag nagtatantrum si King Dogan, pero may mas maayos na paraan para magpaliwanag. Sa kanan, tuluyang naputol ang rason ni King Dogan nang sagutin siya ng kanyang mga tauhan. Sarili mo kasi ang kasalanan kung bakit ka natalo sa rock paper scissors. Ha? Ano ka? Tuluyang nagkagulo ang lahat sa isang comics na dust cloud ng suntukan at sigawan. Sa labas ng gulo, nakatayo si Suzo, bahagyang nakakunot ang noo dahil sa kalituhan, habang si Nazuna ay blanca lang ang tingin. "Malord, pipigilan po ba natin sila?" Sumagot si Lord Light nang walang kaba, nakatingin lang sa malayo. "Huwag na, bantayan na lang natin ang paligid." Makikita si King Dogan na puno ng pasa, namamagang mga mata, at halatang pagod na pagod matapos ang kanilang mesensinang diskusyon. Sa likuran, tahimik lamang na nakatingin sina Lord Light at si Nazuna, tila sanay na sa ganitong klaseng kaguluhan. Sa huli, dahil sa kanilang pag-uusap, napilitan si Dogan na mangakong uunahin niya ang kanyang tungkulin bilang hari. Sa sumunod na bahagi, lumawak ang tanawin at ipinakita ang isang napakalaking sinaunang lungsod sa ilalim ng lupa. Siksikan ng mga gusaling bato na tila bumubuo ng isang buong komunidad. Habang abala ang mga dwarf sa kanilang pag-uusap, bumalik ang mga bahagi ni Mera matapos magsagawa ng reconnaissance. Ipinabatid niya na wala na siyang natagpuang iba pang lagusan o mas malalim na bahagi. Na nagkumpirma na ito na ang pinakailalim na floor ng guho. Dahil dito, gumugol pa sila ng 1 o 2 araw sa pag-iinspeksyon ng iba pang mga gusali upang matiyak kung may natitira pang mahahalagang bagay na maaaring makuha. Muling ipinakita ang malawak na hanay ng mga gusaling bato habang tinatapos ng grupo ang kanilang pagsisiyasat. Sa bandang huli, bukod sa mga treasure vaults, nakakita sila ng ilang low-class magic weapons at magic items sa ibang mga gusali, ngunit wala nang higit pa roon. Mukhang ang lugar na ito ay nagsilbing residential district ng mga sinaunang tao, isang lugar kung saan sila namuhay at nagkubli noong kanilang panahon. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang buong underground residential district na pwedeng pag-aralan, hindi pa rin nasiyahan ang mga dwarf. Muli silang nawalan ng kontrol habang sumisigaw ng puno ng excitement. Gumapang pa sila pasulong na parang mga taong uhaw na uhaw sa kaalaman, nanlalaki ang mga mata at nanginginig ang mga kamay habang nakikiusap sa isang miyembro ng Vanguard. "Missy, please, kahit kaunti lang. Isang munting pagtingin lang. Pwede namin itong suriin saglit." Mukhang kahit ang lahat ng natuklasan nila tungkol sa sinaunang sibilisasyon ay hindi pa rin sapat para mapawi ang kanilang pagkahumaling sa research. Halos matarante si Nazuna. Tulo ang pawis niya habang desperadong iwinawagayway ang kanyang mga kamay upang ilayo ang mga dwarf. Ang tunay nilang pakay ay ang Great Sword na Prometheus na gusto nilang suriin ng detalyado. "Lumayo kayo. Huwag kayong lalapit sa akin. Susumbong ko kayo kay Malord." Bumalik din sa kaayusan ang sitwasyon. Nakasandal si Lord Light sa kanyang staff habang ligtas na nagtatago si Nazuna sa likuran niya. Samantala, ang 3 dwarf ay nakaupo na ng maayos sa isang hilera, suot ang kanilang mga backpack at tila napagsabihan na. Delikado kung aksidenteng mapalipad sila ni Nazuna, kaya pinigilan ko sila at binigyan ng mahigpit na babala. Habang naghahanda ang grupo na umalis, hindi maiwasang mapaisip si Lord Light. Dapat ko bang sabihin na nangyayari lang ito gaya ng inaasahan ko? Na eksakto silang kumikilos ayon sa inaasahan? O dapat ko na lang hangaan ang kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa research? Nagsimulang lumiwanag ang teleportation magic sa ilalim ng grupo, hudyat ng kanilang pag-alis mula sa malalim na sinaunang lungsod sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan at excitement, matagumpay naming natapos ang aming investigasyon. At gamit ang SSR teleportation, ligtas kaming nakabalik sa ibabaw kasama ang mga dwarf. Isang tao lang ang hindi sumama sa kanilang pagbabalik. Si Mera ay ngumiti ng may kumpiyansa habang bahagyang nakalitaw ang kanyang mga pangil. "Maliban kay Mera, babalik muna ako sa abyss pagkatapos kong kunin ang mga bahagi ng katawan na iniwan ko sa ocean level." Bumungad ang malawak na tanawin ng isang bulubunduking lambak sa ibabaw ng mundo.
Nakatayo roon sina Lord Light at ang buong expedition team sa isang mabatong daanan habang muling nilalanghap ang sariwang hangin. Sa wakas, nakabalik na rin tayo sa ibabaw. Ibang klase talaga ang totoong sikat ng araw. Mukhang oras na para makipagkita sa sinasabing Royal Survey Team sa harbor. Habang naghahanda silang umalis, may isa pang mahalagang gawain na kailangang asikasuhin. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanda para pag-aralan ang lahat ng natuklasan nila sa mga guho. Nang may pinakamataas na antas ng pagiging lihim at seguridad. Habang pinagmamasdan ng tanawin, pinag-usapan ng grupo ang susunod nilang hakbang. Matapos naming pag-usapan ito kasama ang mga dwarf, napagpasyahan naming magiging mahirap itago ang lokasyon ng guho kung magsasagawa kami ng malakihang research sa ibabaw ng mundo. Lalo na kung ayaw naming malaman ito ng Dragonauts at Demonkin. Ipinakita ang malawak na tanawin ng pinakailalim na bahagi ng sinaunang guho, kung saan nakahilera ang napakaraming lumang gusaling bato. Dahil dito, kahit na magtatayo sila ng ilang research facilities sa ibabaw. Ang pangunahing top secret research facility ay malamang na itatayo sa pinakailalim na floor ng sinaunang guho. Makikita si King Daga na may pagod at walang emosyon na ekspresyon, tila lubos ng pinahihirapan ng kanyang mga tungkulin bilang hari. Sa tabi niya, napakamot na lamang si Lord Light habang may patak ng pawis sa noo. Gusto ko na talagang isuko ang trono at mag-focus na lang sa research. Bilang suporta sa proyekto, gagamit sila ng SSR teleportation cards upang regular na ihatid ang mga researcher papunta sa pinakailalim na bahagi ng guho. At kapalit nito, ibabahagi naman ng mga dwarf sa kanila ang anumang mahalagang resulta at tagumpay na makukuha nila mula sa kanilang pananaliksik. Unti-unting naglaho ang liwanag ng teleportation habang naghihintay ang isang karwaheng hihila sa mga dwarven researcher pabalik sa kanilang kaharian. Matapos ang lahat, inihatid namin ang mga dwarf sa kanilang pag-alis. Muling bumalik ang grupo sa nakakatakot at napakalawak na ilalim ng abyss, napapalibutan ng higanteng draconic at skeletal na mga istruktura. At bumalik kami sa pinakailalim na floor ng abyss. Matapos ang lahat ng nangyari, kahit ako ay napagod na rin. Dahil doon, nagpasya kaming maghiwa-hiwalay muna at magpahinga. Sa maliit na panel sa kanan, bumagsak si Lord Light sa kanyang kama. Nakatingala siya sa kisame habang nagbubuntong hininga. Mas malaki at mas komplikado ang expedition na iyon kaysa sa inaasahan ko, sa maraming paraan. Sa huling panel, nakahiga siyang tuwid sa kama, gising na gising habang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Talagang napagod ako sa mga dwarf na iyon. At hindi pisikal na pagod. Mental at emotional na pagod. Hindi naman sila masasamang tao, pero, hindi niya agad natapos ang kanyang iniisip. Sa dami ng nangyari, tila kahit siya ay nahihirapang ilarawan ng kakaibang kombinasyon ng kabutihan, katigasan ng ulo, at labis na obsesyon na taglay ng mga dwarf na nakilala niya. Nakahiga pa rin si Lord Light sa kanyang kama nang iangat niya ang mabigat na gintong royal seal sa harap ng kanyang mga mata. Kumikinang ang detalyadong ukit ng dragon sa ilalim ng ilaw, habang ang maliit na korona nito ay nababalutan ng makukulay na gemstones at may isang berdeng hiyas na nakapwesto sa gitna. Habang pinagmamasdan niya ang artifact, dahan-daang sumilay ang isang malamig na ngiti sa kanyang labi. Pero may isang napakahalagang bagay akong nakuha mula sa ekspedisyong ito. Ang Royal Seal, at kasama nito, ang buong kooperasyon ng Dwarven Kingdom. Nagkaroon ng matinding close-up sa mukha ni Lord Light. Nakatuon ang eksena sa kanyang kaliwang mata na nagliliwanag sa isang nakakasilaw na gintong kulay. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Napalitan ito ng matinding determinasyon habang iniisip ang susunod niyang hakbang. Bigla akong na-excite sa pagkakataong makaharap muli sina Ano. Panahon na para singilin ko siya sa ginawa niyang pagtataksil. Nakahiga si Lord Light ng komportable sa kanyang malambot na kama, nakapikit at tila lubos na nagpapahinga matapos ang mahabang ekspedisyon. Sa isang kamay, mahigpit ngunit maingat niyang yakap ang gintong royal seal na puno ng mamahaling hiyas. Isang payapang ngiti ang makikita sa kanyang mukha, ngunit may bahid ito ng mapanganib na intensyon. Habang tahimik na nakahiga, unti-unting lumubog ang kanyang isip sa malalalim na plano. Ano kaya ang dapat kong gawin kay Naano? Bahagyang lumawak ang kanyang ngiti. Gusto kong maging kasing satisfying ito ng naging paghihiganti ko kay Sasha.